Mga kapuso, 3 bagyo ang nakapaligid sa bansa. Base po yan sa monitoring ng Pag-asa. Isa po sa mga yan ang papasok sa Philippine Area of Responsibility anumang sandali ngayon at hahatak ng habagat. Kaninang alas 8, namataan ng Pag-asa ang pinakamalakas sa 3 bagyo. Ang typhoon na may international name na Saudel, 1,540 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ang nasabing bagyo po ay papasok sa PAR at tatawagin sa local name na Obet. Posible itong maging super typhoon ayon sa Pag-asa. Sa kabila po niyan, walang magiging direktang epekto sa lagay ng ating panahon ang nasabing bagyo, pero hahatakin po nito ang habagat sa mga susunod na araw. Lumakas naman na bilang tropical storm at may international name na Atsani. Ang bagyong namataan, 1,325 kilometers, silangan ng southeastern Luzon. May tsansa raw itong pumasok sandali sa PAR at agad na lalabas. Ang dati namang bagyong Neneng na naging low pressure area, muling lumakas bilang tropical depression. Namataan po yan 505 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. Sa mga susunod na oras, posibleng humina ng muli ang nasabing bagyo. Ngayong Lunes, habagat ang magpapaulan sa Northern at Central Luzon. Kasama tayo rito sa Metro Manila, Cavite, Batangas at Rizal. Mga local thunderstorm naman ang higit na maaasahan sa natitirang bahagi ng bansa. Ipinagpapatuloy ngayong araw ang clearing operation sa ilang landslide sa Baguio City dahil sa epekto ng habagat. Pansamantala kasi itong itinigil nito pong weekend dahil sa malakas at tuloy-tuloy na ulan. Makapal din po ang fog sa lugar kaya nag-zero visibility sa mga kalsada. Tuloy-tuloy ang paghahanda ng ilang residente ng Barangay Gisad, Surong, kung sakaling may panibagong pagguho ng lupa at aabutin ang kanilang bahay. Ilan sa 27 pamilyang apektado ng landslide ang pansamantalang nananatili sa Barangay Hall. Nagbabala rin ang mga otoridad sa Sabtang, Batanes dahil sa ilang pagguho ng lupa. Kasama ring dumausdos at humambalang sa ilang kalsada, doon ang mga bato kasunod ng patuloy na ulan. Nagsasagawa na ang clearing operations o ng clearing operations. Nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon kaninang umaga. Ayon sa PHIVOLCS, umabot ng hanggang 200 metro ang taas ng ibinugang abo ng bulkan mag-aalas 6 ng umaga. Sa nakalipas na 24 oras naman, 2 ash emission at 3 volcanic eruptions ang naitala sa Kanlaon. Nananatili sa Alert Level 2 ang bulkan. Ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 4-kilometer radius na permanent danger zone ng Bulkang Kanlaon. Patay ang isang babaeng 17 anyos matapos makuryente sa Kalumpit, Bulacan. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, naglalakad ang biktima sa wooden planks na nagsisilbing tulay ng mga taga-barangay San Miguel sa mataas na baha dulot ng habagat. Kwento ng kanyang ate, kukuha sana ang kanyang kapatid ng ilang gamit sa kanilang bahay para dalhin sa evacuation center. Nadulas daw ang biktima na aksidenteng napahawak sa kawad ng kuryente at nahulog sa baha. Sinagip po siya ng kanilang ama at isinugod sa paggamutan pero hindi na umabot ng buhay. Sinisisi ng ina ng biktima ang mga nakalaylay na kawad ng kuryente sa lugar. Tumangging magbigay ng pahayag ang kapitan ng barangay kaugnay sa insidente. Mga kapuso, narito ang tips ng Department of Health kung paano makakaiwas na makuryente tuwing tag-ulan. Bago ang baha, tanggalin po sa saksakan at ilagay sa mataas na lugar ang lahat ng appliances. Patayin ang main switch kung kinakailangan. Habang may baha naman, huwag hawakan ang anumang electrical appliances na basa o nasa tubig. Huwag lumusong sa baha dahil po pwedeng may kuryente ito. At agad itawag sa otoridad kung may sirang kable o poste ng kuryente. Pagkatapos ng baha, umiwas sa poste at linya ng kuryente. Ipacheck po sa electrician ang electrical system at tuyuin ang nabasang appliances bago gamitin. Dahil sa kabi-kabila at sunod-sunod na pagbaha, may mga nagkaalipungan na sa Dagupan, Pangasinan. Ang ilan sa kanila, mga residenteng lumikas sa evacuation centers. Hindi raw kasi nila maiwasang lumusong sa tubig. Ayon sa Center for Health Development ng DOH Region 1, karaniwan ang fungal elements na nagdudulot ng alipunga sa baha dahil mahilig ito sa marumi at basang environment. Bukod sa alipunga, pinangangabahan din ang mga kaso ng leptospirosis sa Ilocos Region. Sa datos ng CHD-1, 85 na ang tinamaan ng leptospirosis infection sa rehiyon simula Enero. 6 sa kanila ang nasawi.
Sa buong bansa naman, mahigit 200 na ang namatay ngayong taon dahil sa leptospirosis base sa datos ng Department of Health. Sa San Lazaro Hospital sa Maynila, pila-pila ang mga nagpapakonsulta para sa leptospirosis. Habang ang National Kidney and Transplant Institute naman sa Quezon City, puno na ng mga pasyente. Balitang hatid ni Darlene Kai. May mga sugat sa paa ang rider na si Enrique pero kinailangan niyang lumusong sa baha sa bandang Visayas Avenue noong nakaraang linggo. May pasahero ko nun eh. Bali, na traffic po, nagmamadali rin po siguro si customer. Kaya kinakaya ko naman na basta lumulusong na lang po ako. Wala raw siyang bota kaya hindi na protektahan ang kanyang mga paa. Medyo may kaba rin. Sa hirap ng buhay po ngayon eh. Kailangan mo magtiyaga para bumiyahe. Para sa pamilya. Dasal-dasal na lang po hindi magkasakit. Oo. Dasal-dasal na lang. Tumarami ngayon ang mga kaso ng leptospirosis. Ang NKTI o National Kidney and Transplant Institute nag-anunsyo na ng full bed capacity dahil sa pagsipa ng bilang ng mga may leptospirosis at dahil na rin sa dami ng iba pang pasyente. Kaya sa ngayon, bibigyang prioridad muna ang mga mangangailangan ng urgent at critical medical care. Lilimitahan din muna ang mga walk-in admission. Inabisuhan na muna ang mga mangangailangan ng elective o non-emergency admission na makipag-ugnayan sa kanilang doktor. Sa emergency room ng San Lazaro Hospital sa Maynila, may pila na sa labas. Karamihan sa kanila ay magpapakonsulta para sa leptospirosis. Presently, ang aming emergency room capacity, maraming mga nag-aantay na mga leptospirosis patient sa aming express lane. Presently, mga umaabot na kami around 300 to 500% ng capacity namin ng aming emergency room. Isa sa mga pasyenteng nakapila si John Mark na lumusong sa baha noong Lunes. Napilitan po kaming bumili ng mga pangangailangan. Ayon sa kinabukasan, bigla na lang din pong nilagnat. Yun mga sintomas ng lepto, yun na yun. 4 na oras na silang nakapila rito ng kanyang biyenan na sinamahan siya. Sa dami po, umuwi na nga lang po yung iba, sumuko. Total, nandito na rin po kami. Kaya talagang sacrifice po. Sa ngayon, 87 ang mga may kaso ng leptospirosis sa San Lazaro. 26 dyan ay severe o yung mga nahihirapan ng huminga at kailangan na ng dialysis. 3 pasyente na ang namatay sa leptospirosis mula August 19 hanggang 22. Actually, medyo alarming. Usually, ang incubation period ng leptospirosis is between 2 days up to 30 days. Kadalasan, nakikita namin yung peak ng leptospirosis is within 2 weeks from insult. So, nabibilang siya 2 weeks from August 17. Ang nakikita namin ngayon ay patuloy ng pagtaas ng aming admission. Kaya naghahanda na raw ngayon ng ospital sa lalo pang pagdami ng mga may leptospirosis sa mga susunod na araw. Malapit na raw kasing mapuno ang ospital. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA News. Huli ka ang pagpapagewang-gewang ng wing van na yan hanggang sa tumagilid sa isang kalsada sa Tigbawan, Iloilo. Ayon sa pulisya, bago ang insidente, isang motorsiklo na nagpalit ng lane ang nasagi ng wing van. Dahilan para daw mawalan ng kontrol ang driver. Ligtas ang driver at pahinati ng wing van habang sugatan ang rider ng motorsiklo. Nagkaareglo na ang magkabilang panig ayon sa pulisya. Ipinagpaliban ng Department of Education ang nakatakda bukas na nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. Ayon sa DepEd, kanselado kasi ang in-person classes sa ilang lugar sa bansa dahil sa masamang panahon. I-reschedule na lang daw ito sa unang linggo ng Setyembre. Dahil dito, mas makakapaghanda pa ang kagawaran at matitiyak na handa rin physically at psychologically ang mga mag-aaral. Bago nito, ipinanawagan ng Philippine Psychiatric Association at Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry na ipagpaliban muna ang drill. Anila, hindi raw ito nakatutulong sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Mas mainam daw na gawin ang tabletop exercises at trauma-informed protocols.
Nag-inspeksyon ang DPWH sa mga lugar sa Bulacan na laging lubog sa baha. Kabilang po dyan ang mga dike sa Paumbong na nagiba dahil sa maliraw ang disenyo at mga proyekto sa Hagonoy na ghost o hindi umano ginawa. Balitang hatid ni Bea Pinlac. May bubong man na nasisilungan. Lubog naman sa baha ang bahay ng maraming residente sa Hagonoy, Bulacan. Bugbog sarado kami. Kawawa po ang Bukod sa perwisyo sa buhay at hanap buhay, baha ang naging dahilan para maputol ang paa ni Angel 2 taon nang nakalilipas. 2 araw itong nababad sa tubig baha na madumi. Hindi ko alam, meron akong maliit na sugat sa paa. Kung hindi ko siya ipapaputol, mamamatay ako. So I have no choice. Likas na bahain ng Hagonoy na sumasalo sa tubig mula sa Pampanga River at Manila Bay. Bahagi ng unang distrito ng Bulacan, napugad ng mga maanomalyang flood control project. Kaya ininspeksyon ito ni DPWH Secretary Vince Dizon at Cabinet Secretary Benher Abalos. Meron pong 5 pumping station at floodgate na ginawa dito. Ginawa, quote-unquote. Kasi aga naman talagang ginawa. Sabi pa ni Dizon, kakaunti na nga ang mga diking itinayo roon, putol-putol pa. Yung blue, ito katiting-titing lang na ito. Putol-putol. Yan po ang nagawa lang. At yung may mga iba pa dyan, sira-sira na. Sa Paumbong, matagal nang nagiba ng mababagsik na alon ang mga dike sa Barangay Santa Cruz at Barangay Masukol na wala pang 5 taon mula nang maitayo. Mali ang disenyo nito. Yung design na ganito, ito pang river dike. Hindi naman river to, dagat na to eh. Starting next week, aayusin na po itong. Sagot ng kontraktor ang pagpapaayos dahil sakop pa ng warranty. Pero kailangan ng magdagdag ng hexapods o yung materyales para mabasag ang malalakas na alon. We will have to fund that separately, yung hexapods. So, kasi wala naman sa original na kontrata yon. Nilatag din ng DPWH ang pangmatagalang plano nila pangontra sa malawakang pagbaha sa mga mababang lugar ng Bulacan at Pampanga. Isang mega dike para di umagos sa Bulacan ang tubig mula sa Pampanga River. At ang panukalang Manila Bay Coastal Defense Dike Project na dadaan mula Metro Manila, aabot ng Bulacan at Pampanga hanggang sa Bataan. Pero kailan kaya yan mararamdaman ng mga residenteng sabik ng makaahon sa baha? Hindi naman po natin masosolve ang problema ng buong Hagonoy ng minsanan at overnight at biglaan. Kasama sa plano, yung pagpaprioritize ng mga areas. Doon po natin sisimulan at papaspasan natin para po kahit papano, sa susunod na tag-ulan, meron po tayong nakikitang kahit papano na isasalba. Sabi ni Dizon, hindi ito matatapos sa loob ng Marcos administration. Program po yan, ilang years, at sisiguraduhin na po natin na meron niyang multi-year appropriation para hindi na po yan matatanggal. Napaka-importante na inventaryohin mo lahat, ilista mo lahat para ma-identify kung ano yung pananagutan ng mga dati sa gagawin ngayon. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA News. Pinaghahandaan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at local government units ang posibleng masamang panahon na epekto ng habagat ngayong linggo. Nakaderto ang Office of Civil Defense sa posibleng pagbaha, landslide at pag-apaw ng mga ilog at sapa kung magkakaroon ng mga malalakas na pag-ulan. Payo ng OCD, maghanda ng lumikas ang mga nasa flood at landslide-prone areas. Inaasahang magpapaulan ng habagat ngayong araw at bukas at magpapatuloy hanggang Huwebes o Biyernes. Ang Department of Social Welfare and Development naman, nakikipag-ugnayan na sa mga LGU para sa pamamahagi ng food pack sa mga pamilyang maapektuhan ng masungit na panahon. Bueno naman ang latest for the week sa mga certified marites at lurkers dyan. Makichika na sa newest GTV talk show na Ka-Lurks. Makakasama sa linggo-linggong pag-spill ng tea sina OG viral queen Ashley Rivera, host and radio personality DJ Jaiho, at the People Have Spoken Celebrity Peep and unfiltered podcaster Baus Rufo. Ano-ano kaya ang mga aabangan sa Ka-Lurks
na mag-premiere na this September 13. Bagong Sunday, chikahan, chismisan. Pag-uusapan natin lahat ng mga nag-trend sa social media, sa politics. Hihimayin po natin ang mga naging kwento of the past week, 'di ba? So kami ay magbibigay ng iba't ibang anggulo, dimension, nuance. I'm sure excited sila sa mga pa-blind items namin. Nako, yan na nga ba? Excited sila. Hindi lang itong mga artista ha, lahat ng mga sikat na personalidad sa mundo ng social media, even politics. May mga pahinang masakit. Starting September 12 naman, mapapanood every Saturday sa GMA Network ang Barangay Love Stories. Ang mga tumatak na kwento mula sa award-winning Kapuso radio program. Mapapanood na rin sa telebisyon. Kasama pa rin sina Papa Dudut sa paghahatid ng mga nakakakilig at nakakaantig na kwento. #NasaTV na ang forever.